Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong nagaganap muli sa West Philippine Sea. Kasi meron pong ibinalita ang ating gobyerno. Kung maalala nyo na i-vlog natin ito na isama natin pero pinahapyawan lang po. Pero ngayon, nagsalita po ang ating Pangulo at nagsalita rin ng China dyan, no? Na talagang, alam niyo na, tulad ng dati, makakapal pa rin ang muka ng mga inchik na ito. No? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers at nagla-like at nagsishare ng ating videos. At ganun din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. At ganun din po, salamat sa mga pumupunta po sa ating video premiere. Pasensya na po, hindi po tayo nakakapag-live. Maybe darating din yan sa tamang panahon. O tingnan nyo. Meron po kasi nagsabing leader niyan, sa tamang panahon. O di kaya, no comment. So eto po no, ito pong balita tungkol sa West Philippine Sea, mga kababayan, napahapyawan natin no, sa previous vlog natin tungkol sa West Philippine Sea. Pero bibigyan natin ito ng background, ito lang po yan, ano? Sa GMA News Online, ang sabi dyan, VFAR, China, damaging Baho de Masinloc to thwart Pinoy fishers. So, naisama po natin yan. Sinisira po ng mga inchik ang Baho de Masinloc para po itaboy. No? Itaboy ang ating mga mangingisda. No? Ayan po ang sabi ng ating mga nasa otoridad. No? Actually, hindi lang po inchik ang sumisira diyan sa Baho de Masinloc. Sino pa po ba? Ang mga Vietnamese din, no? Sinisira po nila yung lagoon natin diyan, no? Sa paanong pamamaraan? Sila po ay gumagamit ng cyanide. Di ba? So malaking ano po 'yan, malaking kasiraan sa ating karagatan diyan sa West Philippine Sea. Oh. Kaya nga sabi po dito, no, basahin ko na lang sa inyo, cyanide use was a possible reason the fish at Baho de Masinloc were small. Hindi lang mga isda ang napipinsala dyan. Pati yung iba pang mga nandyan sa ating karagatan tulad ng mga corals, ng reef, no? Kaya talagang mga salaula itong mga Chekwa at sumasama pa itong mga Vietnamese na ito. Pwede po ba, no? Ngayon, ganun din, sa balita rin ng GMA News Online, mga kababayan, sinabi din dyan, PH Malls cases versus China, Vietnam over alleged cyanide fishing. O, ayan po ang sabi ni National Task Force for West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya. No, ang sabi lang dito, mamay may papanood tayong video pero babasahin ko na lang po sa inyo muna. Sabi niya, Malaya added that the government will investigate reports of cyanide use. They will forward the findings to the Department of Justice and the OSG or the Office of the Solicitor General for the possible filing of cases before a tribunal. Siyempre, they will investigate pa muna bago po makapag-file ng mga cases. Kailangan factual. No, talagang yung report natin masusi, may mga expert dapat diyan ng mga findings. Okay? So ngayon, mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo itong tatlong video, galing po ito sa UNTV at sa PTV, mga kababayan. Puro po mga hindi nagsi-CPR sa atin. No, unahin po natin itong balita tungkol dito sa PTV. Ito muna, nung binasa natin, yung sa NSC. Okay, PTV, maraming salamat po. 1 minute and 24 seconds video lang po. Ang titulo po nito ay umano'y paggamit ng cyanide
ng ilang dayuhan sa Baho de Masinloc. Parang iaano lang natin yung binasa natin through video. Okay? Iniimbestigahan na ng Pilipinas ang umano'y paggamit ng cyanide sa Baho de Masinloc. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, kasalukuyan ng bineberipika ang ulat na gumagamit ng cyanide ang ilang mangingisdang dayuhan sa ating teritoryo. Anya, ang bubuhing report dito ay ipapasa sa Department of Justice at Office of the Solicitor General para sa pagsasampa ng kaukulang reklamo. Matatandaan na sa humanitarian at support mission ng BFAR sa Baho de Masinloc, nakita ang pagkasira ng mga bahura na batay sa ulat ng mga mangingisdang Pilipino ay dahil sa paggamit ng cyanide ng mga dayuhan. So ang sabi po namin sa BFAR, complete the documentation that you have taken, no? Yung mga ebidensya at mga affidavits na makukuha natin, submit your post-mission report to the National Task Force West Philippine Sea. We will investigate this report, and if validated, pwede po natin itong i-forward sa Department of Justice at sa Office of the Solicitor General because sila po ngayon yung gumagawa ng mga hakbang para mapalakas yung pinaplano nating pagsasampa ng kaso sa kung saang mang tribunal for environmental degradation. So yan po, no, mga kababayan, maliwanag. Nakita nyo rin naman yung ebidensya, no? Pinakita yung ilalim ng dagat, no? At may mga witnesses, mismong ating mga mangingisda, alam nila yan eh. Oh, yung mga nandyan, no, tulad ng ating yung friend dyan sa Palawan, siguro alam nyo naman yan. Kung pwede nyong mapuntahan yan, imbestigahan ninyo, no? At sabi nga po ni spokesperson Jonathan Malaya sa BFAR, complete your report. Kailangan talaga masusing pag-iimbestiga. Kasi sinasabi na natin, China at Vietnamese, no? Mga Chinese at Vietnamese ang gumagamit ng cyanide dyan. Dapat may proof tayo, may ebidensya. Yan ang ano dyan. Maganda. Para at least itong mga Chekwa na to, mostly mga Chekwa kasama rin ang Vietnamese. Nadamay patuloy ang Vietnamese ngayon. O kayo dyan, Vietnamese, anong masasabi nyo, no? Dyan sa bagay na yan, no? Kawawa naman tayo. Talagang aping-api tayo, mga kababayan. No? Pinagtutulungan na tayo, Talagang binubuli tayo, mga kababayan. O eto pa, no? Si Pangulong Bongbong Marcos mismo may sinabi dyan. O ito po sa balita ng UNTV. UNTV, maraming salamat po. Patuloy nyo pong pinahihiram sa akin itong mga balita ninyo at videos ninyo. No? Sa mga hindi pa po nakaka-follow sa UNTV at PTV, follow nyo po sila. No? Marami pong magagandang balita dyan. At hindi po sila nagsi-CPR. Hindi tulad ng iba dyan. Nakita lang yung pangalan nila dun sa mic. Kanila na daw yung video na yon. Visit. Eto po, panoorin natin ang sinabi ng ating Pangulo. They are intent to file a case against China. If we feel that there is enough ground to do so, we will. Handa ang Pilipinas na magsampa ng kaso laban sa China kung may ebidensyang nagpapatunay na gumagamit sila ng cyanide sa pangingisda sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., matagal nang naiulat ang cyanide fishing. Ngunit ito ay mas nakakaalarma dahil tila nagiging talamak na. The best that we know is that there really is, as far as we can tell. Sabi ng BFAR, talagang merong ginagamit. Meron naman nagsasabi, matagal nang ginagawa yan. And I do know that there are cases of cyanide fishing before, even here in the Philippines. But I think the reason that it has become more alarming is that it has become more prevalent. Sa ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ng Office of the Solicitor General o OSG ang posibleng aksyong legal ng pamahalaan laban sa China sa isyu ng West Philippine Sea. Kabilang dito ang posibleng pagsasampa ng reklamo para sa environmental o marine damage laban sa China. Pero kailangan umanong mapatunayan ang napaulat na paggamit ng cyanide sa Baho de Masinloc. Nilinaw pa ng OSG kapag naayos na ang mga kailangan nilang dokumento ay makikipagtulungan sila sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs at National Security Council hinggil dito. Samantala sa pahayag na inilabas ng China, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na ang ulat ng paggamit ng cyanide ay sheer fabrication o pawang imbento lamang.
Pinahahalagahan niya ng China ang proteksyon sa eco-environment at fishing resources. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan po mga kababayan, no? Sinabi ng Pangulo, if there a clear evidence na talagang sila ay gumagamit ng cyanide dyan sa ating West Philippine Sea, itong mga banyaga, kailangan tayong mag-file ng kaso. Kailangan ng BIFAR maayos at masusi ang kanilang investigasyon. At nadinig nyo rin, no? Alam ng Pangulo nasabi niya, nadinig ko rin na matagal na yan. May nagsasabing matagal nang may nagsasaya-night fishing, even dun sa atin din, sa karagatan mismo natin. Yung walang mga dayuhan, tayo lang mga mangingisda. Pero mga kababayan, kung meron namang mangingisda pala natin na nagsasaya-night fishing sa mismong karagatan natin, ano ginagawa ng BIFAR? Bakit hindi nyo pagbawalan yan? At ano ang masamang epekto niyan sa katawan ng tao? Sakaling yung isda na hinuli ay lumamo ng cyanide. Di ba? Parang tayo, nag-take na rin tayo ng lason kung nakakain man kayo ng isdang lumamon ng cyanide. Di ba? Ano magiging epekto niyan? Ako, pag narinig ko ang cyanide, isa kaagad ang pumapasok sa utak ko Lason yan Malalason ka dyan baka i-correct nyo ako, no? Kung ibang cyanide yung gamit nila. Di ba? Nakakatakot tuloy kumain ng isda galing sa karagatan natin. Mapaparanoid na naman ako nito, mga kababayan. Naririnig ko. Lalo na mag-aangkat ka ng isda. Diyan sa dalawang country na yan, kayong BIFAR, mag-aangkat pa ba kayo ng isda diyan sa China? Kung malaman nyo na, with finality, diyan sa base sa report ninyo, na gumamit kaya sila ng cyanide, dapat ipaliwanag nyo rin sa taong bayan, ano ang long-term effect ng patuloy na pagkain ng mga isda o mga yamang dagat, no? Yung mga halahalama, whatever, no? Na nakakain ng cyanide. Nilalason di ba? Siyempre, habang siguro yung mga isda o ano man dyan, magiging nakala mo ng cyanide, di nandun sa katawan nila yon. Paano na? Di nandun na pag nakain na ng tao yan, di siyempre parang lumamon ka na rin ng cyanide. Tama nyo ako kung mali ako nakakaparanoid po yan. Kaya yan, tama lang, nagsalita ang Pangulo dyan. At least, nagsasalita ang Pangulo. Talagang yung kanyang stand sa West Philippine Sea, we have to do something. No? Hindi pwedeng ganyan na lang palagi sila. Ang Vietnamese hindi nagsasalita. May bali-balita rin naman na talagang ang mga Vietnamese na ibang fishers, hindi po lahat, may mga katarantaduhan din. Tayo ring mga Pinoy, sabi ng Pangulo, nadinig nyo? Sa atin din, sabi niya, nabalbalita rin may gumagamit ng cyanide. Diba? Kaya tuloy natatakot na ako, ulitin ko. Nakakatakot naman kumain na ng isda. Dapat alam natin. Dapat sa BIFAR maglabas ng report dyan din sa ating karagatan. Saang lugar yung mga mangingisda na gumagamit ng cyanide at sa nila binibinta. Di ba? Nagtitake pala tayo ng lason, hindi natin alam paunti-unti. Grabe. Di ba? Ngayon, mga kababayan, eto po, no? Di ba nakita nyo, sumagot doon ng si Mao Ning, pero pahapyaw lang, no? Na sabi, pinoprotektahan daw nila yung eco-environment. Really? Mamaya, pero panoorin muna natin to, idadagdag natin to, para talagang tumino sa inyong kaisipan. Ito naman, itinanggi po nila, itinanggi. Deny. Ay, tatatanggi. Kayo dyan, sa China, Mamaya, panoorin pala muna natin ito. Baka mawala yung ating thought process, mga kababayan. Panoorin muna natin. So, sa UNTV ulit. Maraming salamat po, UNTV. God bless po sa inyo. Napakagbait ninyo. Sana patuloy kayong pagpalain, no? China, itinanggi ang ulat sa paggamit ng cyanide ng Chinese fishermen sa Baho de Masinloc. Eto po. Itinanggi ng China ang ulat na umano'y paggamit ng mga Chinese na mangingisda ng cyanide sa Baho de Masinloc.
Ayon sa isang tagapagsalita ng Chinese Embassy, baseless o walang batayan at sheer fabrication o gawa-gawa lang ang nasabing ulat. Binibigyang diin aniya ng malaking halaga ng Chinese government ang pagpapanatili ng ecological environment at pinanggagalingan ng mga isda. Nauna nang inihayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na iniimbestigahan nila ang nasabing ulat. Ikinababahala ng NSC ang ulat ng Bureau of Fisheries na gumamit ng cyanide ang ilang mangingisdang Chinese at Vietnamese para manghuli ng isda sa Baho de Masinloc. Ang Baho de Masinloc ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Subalit, inaangkin din ito ng bansang China at tinatawag nilang Huangyan daw. So yan po, no, mga kababayan, no, tinatanggi talaga nila. No? Idadagdag din natin dito, yung kanina sa ulat din ng UNTV, pinakita nila yung si Mauning ang nagsabi. Pero dito po sa Inquirer.net, sa kanilang isa sa mga article, China refutes alleged use of cyanide to fish in Baho de Masinloc. No, China on Monday said that allegations surrounding Chinese fishermen's use of cyanide in Philippines Baho de Masinloc are baseless and sheer fabrication. Baseless daw po. At mga gawa-gawa lamang. O, an unnamed spokesperson of the Chinese Embassy, unnamed pa, pero yung sa UNTV, sinabing si Mauning na. Kita nyo? Di ba biglang biglang urong wala ka bang bayag? The Chinese government attaché, The Chinese government attaches great importance to the protection of ecological environment and conservation of fishery resources and have take resolute measures to crack down on any illegal fishing activities. So, ayan, sabi daw nung embassy. The embassy added that the continuous disinformation has led up to nothing but exacerbation of the maritime tension and destabilization of bilateral relations. The groundless speculations, slanders, and inconsistent statement of spokesperson of relevant Philippine agency can only place their professionalism and credibility in doubt. O, eto po yan, no? Baseless and sheer fabrication. Sino bang aamin sa kalokohang ginawa niya? Parang yung magnanakaw. Aamin ba yan na siya ang nagnakaw? Di ba? Yung mga kriminal, aamin ba sila na sila ang gumawa ng krimen until proven guilty in the court of law? Sa palagay nyo ba, itong mga inchik, nagtanong yan sa mga fisherman nila? Hindi! Sila ba nag-research doon sa pinuntahan nila yung lugar, nagsagawa ng pag-aanalisa at pag-aaral doon sa sinasabi natin, doon sa Baho de Masinloc? Hindi! Ang tanong, kayo nga ang nandyan sa entrada ng Baho de Masinloc Ano ginagawa nyo dyan? Ba't hindi kayo umalis dyan? O, di ba? O base doon sa pag-aaral ng BIPAR at witness account ng mga mangingisda natin. Ha? Nakita nila na gumagamit kayo, hindi lang kayo, Vietnamese pa. Oh, ang Vietnamese nga, walang masabi dito Pero ang unang pumiyok, inchik kaagad. Kasi gusto nilang pangalagaan ang kanilang imahe. Na ay napakagaling namin. Kung napakagaling nyo pala, na tulad ng sinasabi nyo, you give great importance to the protection of ecological environment and conservation of fishery resources. Ha? Tignan nyo na lang yung sarili nyong kalikasan dyan. Sobra-sobra ang pagbaha ninyo. Kalbo-kalbo ang bundok ninyo. Tapos sasabihin yung ganito. Diba? Tapos ang sasabihin pa nila na inconsistent daw yung mga statement ng ating spokesperson. Inconsistent ba si Malaya? Si Jonathan Malaya, spokesperson for Task Force for West Philippine Sea, NSC? Inconsistent ba si spokesperson for West Philippine Sea, spokesperson PCG Commodore J. Tariela? Mga inconsistent ba sila? Ang inconsistent kayo. Kasi kayo mismo, nahuhuli kayo sa gawain ninyo. Sinasabi nyo, okay, pero yung pala hindi. Sasabihin nyo ganito, pero iba ang ginagawa ninyo. Di sino ngayon ang nakikitang sinungaling? Sino ang nagpapabricate ng kwento? Di kayo.
Kami merong research may pag-aaral 'di ba? Pinakitaan nga kayo ng simple pa lang na ebidensya sana naman matapos ito na masusing pag-iimbestiga ng ating BIFAR, no, para mai-forward po kay DOJ, sa NSC at sa ating OSG. Mga gunggong pala tong mga inchik na to At alam na po ng international community kung sino ang naghahari-harian dyan. Sino ang hindi marunong umabide sa international law. Sino ang mas maraming katarantaduhan in and out sa loob ng bansa at labas ng kanilang bansa. Diba? Gunggong pala kayo Ano kaya, bakit hindi na lang yung karagatan ninyo dyan, malapit dyan sa inyong nearest island of Hanan ba yan? Yan ang sirain ninyo kasi sinira nyo na ang loob ng bansa ninyo Diba? Tapos naninira kayo ng hindi sa inyo. Tulad nga po na sinasabi natin paulit-ulit, yung sabi ng ating kaibigan dyan sa Palawan, no? Kung kanila pala yan, yung sinasabi nyong sa inyo yan, bakit nyo sinisira? Bakit kung mag-dredging kayo dyan? Kung mangisda kayo, ibang klase. No? Nakikita po, sinasabi po sa akin ng kaibigan natin dyan sa Palawan kasi sila ang first-hand account. Nakikita nila kung paano po mangisda ang mga inchik. Kung pwede lang, yung BIFAR, kausapin niyo yung mga nandun sa Palawan. Sila po ang mga malapit dyan sa Baho de Masinloc o kung saan pa. Dyan sa Kalayaan Group, kitang-kita naman. Pero, hindi po yan i-admit ng China. Kasi kontrolado nila Communist Party nga sila 'di ba, CCP? Mga salaula yan. Hindi aamin ng kamalian yan. Tulad ng sabi natin kanina, sino bang gago ang aamin sa kanilang kasalanan? 'Di ba wala? Until na mapatunayan. 'Di ba? Siyempre, deny, deflect. Ganun po ang gagawin nila. Tulad ng sinasabing inconsistent daw yung mga statement ng spokesperson natin, patunayan ninyo. Di ba? Anong inconsistent dun? Kayo. Kayo ang inconsistent, kayo ang liar. Kaya nga yung inyong mga fortune cookie ay, you are liars. Mga sinungaling kayo. Yun lang yan, mga kababayan. Di ba? Idagdag lang natin ito. Ano ang sabi diyan ni Minandro Guevara ng Solicitor General sa Politico? Legal action on alleged cyanide use in West Philippine Sea requires strong evidence. Strong evidence. Talaga kasi yan, patunay yan. Kasi kung ang ebidensya natin ay parang moro-moro lamang, no? Parang magkakatotoo ang sasabihin ng Chinese. Di ba? Kailangan talaga, tama si Minandro Guevara. Kailangan matibay, malakas. Ayan. Kaya kailangan ito talagang natin kasi, alam nyo, mga kababayan, dwindling, no? Ang economy ng China, dwindling. Pag ganun sila. No, bakit? Ito po, isama ko to isasama ko to. Dito po sa balita, may nakita po akong balita dito, sa Yahoo. Matagal ko na po itong naisave Ayan, tingnan ninyo. Why are so many Chinese crossing the southern border? Yung southern border po dito po sa Amerika. Ang border po ng Mexico to the United States is from California to Texas. Ang haba po niyan. Pero po, napag-aralan po, yan, bakit ang daming inchik dyan sa southern border? They are, yung inaano nila yung buhay nila. Mag-cross sa iba't ibang southern countries dito po sa southern o sa Southern America. Kasi magko-cross ka dyan no? Yung dyan sa Colombia, sa Panama, whatever, hanggang makarating ka ng Mexico. No? Hindi ko alam kung saan ang port of entry nitong mga to. Ang dami po kasi. Dito lang sa lugar namin, ang dami ditong border check. Ang daming border dito. Mas marami dyan sa Arizona. Yan ang the longest border ng Mexico at United States. Dito nga lang, pag magdadrive ako dito sa I-8 going to San Diego, ito naikwento ko kay friend to. Habang nagdadrive ako doon sa left side ko, going to the west, makita mo na yung border fence. Going to Yuma, Arizona.
going east, sa right side, makita mo na sa disyerto. Parte ng disyerto ng United States, sa kabila, disyerto ng Mexico. Oh. Yung dito lang na mall namin, kitang-kita mo na. Nandun ka sa likuran ng mall, nandun yung Mexico. Pwede nga kayo makipag-usap eh. Pwede kang bumili ng tamale dun sa store. Pero hindi ka naman palalapitin ng border patrol kasi may border patrol po dun, nagro-robing. Ang taas ng border fence. Nandun! Residential! May sari-sari store. Sabihin mo eh, pabili nga ng Goya. Di ba? Oh, ngayon po, itong mga inchik, nandyan sila sa southern border. Nagkukumpulan po sila dyan. Gusto nilang pumasok sa United States. Ano pakay nila? Di ba? Iisipin ko, baka yan, pinadala yan ng Chinese government para mag-spy. Oh, napapanood ko po sa YouTube, no? Yung mga balita, talagang documentary. Mga Chinese spy. Ha? Talagang gusto nilang talunin ang mga Americans or mga nasa European na silang maging dominant country in the whole worldwide universe. Ika nga ng Eraserhead. No, gusto nilang talunin, silang maging number 1. O ano nangyari? Bakit ang mga citizen nila nasa border crossing? Iisipin ko, hindi naman siguro mag-i-spy itong mga to. Ano problema nila? O ito po, basahin lang natin. A record number of Chinese asylum seekers with help from social media are making the dangerous trek across the US-Mexico border, and it's quickly becoming a hot-button political issue. Here's why. Why it matters? O sabing ganon. According to US Customs and Border Protection, since October of 2023, almost 16,000 Chinese migrants have attempted to cross the US-Mexico border, more than doubling the previous fiscal year total number of Chinese migrants in a matter of months. These unprecedented numbers are making Chinese nationals the fastest growing population to cross into the US from Mexico. O yan. Nagko-cross sila. No? Baka gustong mag-illegal. Yan. Diba? CBP o yung Customs Border and Protection data reveals that from January to November of 2023, over 30,000 Chinese people were detained by border agents after crossing illegally. In 2021, meanwhile, there were only 323 crossings. Tingnan nyo, yung dagsa, yung dami nung kanilang mga migrants na umaalis doon. Bakit daw nag-i-spike? O why the spike? Chinese citizens now represent the 4th largest national to cross the Darien Gap, the dense, mountainous jungle connecting Colombia with Panama. The Darien Gap was once seen an extraordinarily dangerous to traverse, but waves of migrants have established ways to navigate it as they move northward to US. So sinabi ko sa inyo, from Colombia to Panama. Oh, diba? Kasi pag nakalusot ka diyan sa dangerous trek na yan, baka easy-easy na, no? Eto po, the migrants say they are leaving yung China due to a slump in China's economy as it struggled to rebound from the COVID pandemic. Ayan. As well as to escape strict lockdowns and restriction. Ayun naman pala. Number 1 is economy. Akala ko ba, ang ganda ng economy ng China? No? Yung pala, base dun sa account ng mga magkocross, no? Mukhang hindi na maganda ang economy ng China. At also, restriction, no? To escape strict lockdowns and restriction. Oh, quote, the unemployment rate is very high. People cannot find work. Si Yan, a Chinese writer who crossed the border in April, told the Associated Press, for small business owners, they cannot sustain their business. O ayan. In June, China's unemployment rate for 16 to 24 years old reached 21.3%, according to the National Bureau of Statistics. Sen Yinling, a spokesperson for the Asian American civil rights group Chinese for Affirmative Action, told the Austin American
statements that Beijing's recent crackdown on industries such as tech, real estate, and education where young people have traditionally sought jobs had contributed to the high unemployment rate. Yan! Visas granted to Chinese nationals to work, visit, or study in the US have also been increasingly hard to come by, leading to the spike in finding alternative ways into the country due to recent tension between China and the US. O, ayan, patay tayo. What's the path to the border? Crossing the US-Mexico border is called Zuzan by Chinese migrant. A phrase that translates to walk the line. Ooh. Most Chinese migrants starts in Ecuador, which they can enter without a visa. Meron silang pre-visa. There, they travel north through the Darien Gap before trekking across several other Central American countries on their way to the United States. Some migrants met with smugglers to pay a fee that helps them reach the border gap and surrender to the U.S. law enforcement. Oh my God. How has social media played the role? Social media platform like Douyin, the Chinese version of TikTok, are laying out step-by-step directions from leaving China to arriving in the United States. Aba, meron pang parang do-it-yourself. The guides include survival tips on how to pack, where to stay, who to contact, how to cross the Darien Gap, what to do if they cross a border agent, and the gap to find the cross into the US. Oh my God. What happens when they arrive? Chinese migrants who illegally cross usually surrender to border agents and request asylum. Ay nako mga kababayan. Mamaya may sasabihin ako dyan sa asylum kasi may nagkwento po sa akin. They are then taken into custody and processed, which can take months to years given the large backlog of immigration cases. Even when immigration courts try to deport them, many stays in the US because China will not repatriate them, leaving them in a kind of legal limbo. Correct. Kawawa po itong mga to. Itong mga illegals na nagkukross at nahuhuli. Kawawa sila dyan. Ang dami na po sa detention center eh. Unahin natin to. Just like this in our place. Meron po dyan, kalapit city namin. Diyan po yung detention center. Diyan pinaprocess yung mga illegals. Yung nahuhuling nagkukross. No? Except, yung mga nahuhuli because of drugs. Iba po yun. No? Ngayon, pag illegal crosser ka lang dyan, sabi ni dito nila, yung mga nakakausap kong mga border patrol agents, ang gagawin po dyan, pag nahuli yung mga yan, ipaprocess yan. Yan, magta-thumbprint, picture-picture painting. Pero, minsan, pag wala na talagang lugar dun sa kulungan, sa detention center, pababalikin din yan. Balik na kayo dun. Pero, nandun na yung information nila sa database. Pero, man nyo, in a matter of weeks or months, babalik ulit yung mga yan. They will find a way. Kasi ang haba ng border eh. No? Kaya nga po, 24/7 ang ano dyan eh. Ang takbuhan dyan sa border na yan eh. Minsan, alam nyo kung saan sila dumadaan? Tunnel. Diyan po sa San Isidro. Sa San Diego. May mall dyan. No? Nakakahuli sila dyan. Underground tunnel. Grabe mga kababayan. Minsan papakita ko sa inyo, sinasabi ko para malaman ninyo. No? Isabi ko dito sa lugar namin, pwede kang bumiling goye eh. Pero ewan ko kung papalapitin ako ng border patrol, baka ikulong ako. Masabihin eh, nag-cross ako, nako, mahirap naman po yun. No? Even though na may mga kakilala tayong mga border agent, eh, hindi naman yun, mahirap naman. No? Hirap talaga pag nahuli ka. Pa-process ka niyan. Pero kung may kaso ka na drugs, ganyan ka, primarily drugs eh. No? Ikukulong ka. Kukulong ka talaga. Ipaprocess ka at ikukulong ka. You have your day in court. Ngayon dito, napapansin ko po, tuwing pupunta kami ng San Diego, diyan po sa isang bundok diyan, daming tao, may mga nag-camping-camping. Ano ko na to sa inyo, nag-tent sila. Tanong ako marites din tayo. Sabi ko, bakit daming tao diyan? Ano yan, Tokis. Mga nahuling nag-cross yan. Ha? Bakit? Ba't nandyan? Punong-puno na yung detention center, di pa sila napaprocess eh. Kaya diyan muna sila binagsak. Biruin nyo, pakakainin yan. Susuplayan ng pagkain yung mga yan. Kung may mga bata dyan, kailangan yan, pakainin sila. No? Lahat yan. Hindi yan humanitarian reason. Yan. Kaya nung minsan pagbalik ko dito, galing ako San Diego, wala na. Pero kalamitan, after a week, nandiyan na naman sila.
Ang dami na naman. No? Mga kababayan. Yung iba naman dito, yung sinasabi ko kanina, yung sabing they requesting for asylum, itong mga Chinese. Nako, ang hirap po niyan. Asylum? Bakit? Meron bang political ano sa buhay mo? Bakit ka magsisik ng asylum? No? At eto pa, yung sinasabi kong naikwento sa akin yan nung dati naming kakilala dyan sa San Diego. Nasa border patrol din siya. Sabi niya, you know what? Those who are seeking asylum, if they are granted asylum, federal government will give them money. Ang laki pong pera ang nakukuha nila for initial nila, ha? Saan galing yung pera na yon? Di naman sila nag-contribute sa ekonomiya ng Amerika, sa taxes. The taxpayers' money. Ganon. Kaya yung iba po, nagsisik ng asylum because they know the in and outs. Tignan nyo, oh. Di ba? Meron nga silang app sa China, yun yung tinatawag na social media platforms like Douyin, parang TikTok. Nandoon yung procedure, lahat kung paano mo gagawin yung pagkukross ng border. Magpahuli ka sa border patrol at doon ka magsik ng asylum. No? Aantayin mo yan hanggang sa humarap ka sa immigration judge. Ang sabi nga dito, it takes years kasi backlog ang dami. Hindi ko nga po maintindihan. Dito nga, hirap-hirap ka nga makakuha ng trabaho tapos yung iba gusto pang mag-cross ng border. Tapos yung pag nahuli, pakakainin lahat yan. Di kawawa ang mga taxpayer. Kaya ang lalaki ng taxes dito. At gustong-gusto nilang punta ng California. Kasi very friendly daw po ang California sa mga crosser at illegal. Ayan, pasensya naman po, no? Kaya nga yung iba dyan, talagang gustong-gusto nila maging presidente si Donald Trump. Kasi ang gusto po nun talaga ni former President Donald Trump, lahat ng mga asylum seekers, doon kayo mag-antay sa bansa ninyo. Parang ibabalik ka, tapos pag dumating na yung court proceedings mo, bumalik ka dito. Tapos ang gusto niya, magtayo ng high-tech na border wall. Ay, nako. Kaso alam nyo na, marami rin yung mga tulad sa atin, progressive group, kaya hindi na tutuloy. Di ba? Kita nyo yan? Yung Texas nga, talagang very harsh na sila Yung state of Texas, talagang yung governor nila, pinapalagan nila yung mga border crosser. Tingnan nyo, ha? Akala nyo, yung mga pro-China dyan, ha? Bakit? Yung mga nationals nila, tingnan nyo, umabot na ng 30,000 ang nahuli. Ha? Nung 2021, 300 lang sila. Pero pagdating ng 2022-23, umabot na sila ng 30,000. Ngayon, ha? Mahigit 10,000 na ang nahuhuli. Nagko-cross ng border ng United States. Nagsisimula sila sa Ecuador lulusungin nila yung Colombia, Panama, tapos they can go from there hanggang dumating sila dyan sa border, kahabaan yan. Kung saan man ang port of entry nila, Texas, no, Arizona, or San Diego. Or dito, sa amin, malabo yan. Mahuhuli ka, daming patrol border patrol dito, kaya nga kudos ako sa mga border patrol. Ha? Bakit sila umaalis? Nabasa natin. Number 1, economy. Number 2, strict. Napakahigpit ng gobyernong CCP ng China sa lockdown. Ha? Di ba? At restriction. Napansin nyo yon yung last time napanood ko po sa YouTube Talagang lockdown sila. Nagre-reklamo na nga yung mga nationals nila Wala na yung mga young people nila sa mga tech. Wala. Walang trabaho. Kaya ngayon, mga kababayan, kaya nga, sabi ko doon sa friend natin sa Palawan, na taga Palawan, baka isa sa reason yan, kaya ayaw nilang umalis, pinangangalandakan nila na kanila yung buong karagatan ng South China Sea. Kasi unang-una, bagsak ang economy nila. Marami ng mga businesses ang umalis sa kanila No? Tapos sinira na nila ang kanilang kalikasan. Diba? Diba nakita niyo yung mga matinding pagbaha sa kanila? Galagpas gabahay nila? Diba? Ilang beses yan? Kasi, yung South China Sea, doon sa ating West Philippine Sea, sabi nga ng ating kaibigan, ang laki ng yaman dagat niyan in terms of gas and oil. Ayun ang gusto nilang matap. Diba? Gusto nilang i-drill yan. Tingnan nyo, meron na silang 3 inagaw na island dyan. Yung Mischief, kalimutan ko na naman Yung Mischief pala, yung Mischief, tsaka yung 2 pa. Hanggang ngayon, hindi sila makapagtayo dyan ng oil rig.
Kasi alam nila hindi kanila eh. Kasi kung alam nilang kanila yan, sa laki ng yamang dagat na oil and gas ng West Philippine Sea, nagtayo na sila ng oil rig nila dyan. Naghukay na sila. Hindi. Anong tinayo nila? Military base. Diba? Kailan sila nagtayo dyan ng military base? Nung panahon ni Panot. Ilang taon na yan? Ba't di sila nagtatayo ng oil rig nila dyan? Inaantay nila tayong magkaroon ng joint excavation o drilling. Kasi alam nila, sa atin yan. Ngayong bagsak ang economy nila, ayaw nilang umalis dyan. No? Gusto nilang angkinin, lalo na yung Baho de Masinloc, yung Scarborough Shoal, o yung Kalayaan Group, o whatever dyan sa ating West Philippine Sea. Alam nilang mayaman yan ng karagatan natin eh. No? Hindi naman talaga totally natin sinisira yung atin yan dahil kayamanan ng mga mangingisda yan eh. Ngayon, nakita nyo, international news yan, hindi biro-biro yan. Data po yan, galing ng Customs, Border and Protection ng United States. Meron pang tutorial how to start and how to end. 'Di ba? Dito sa mga American taxpayers silang talo. Lalo na yung mga middle class kasi silang nagsushoulder ng mga expenses ng mga illegals na 'yan. 'Di ba? Hindi naman po sa pag-aano sa mga illegal, do it the right way. Be fair. Tingnan niyo Chinese. Ang galing nila, no, 'di ba? Synchronize. Papahuli talaga sila. Hindi sila magtatago-tago. Magsisik kami ng asylum. Yan, ang tagal niyan eh. Magbabacklog ka. Backlog. Bago ka dumating sa due date mo, papadalang ka po ng letter niyan. Magbibigay ka ng address. Wala silang address dito. Gagamitin nila? Siguro may mga kamag-anak. Ganun. Diba? Yung iba, binabaliwala na. Tatakas na lang yan. Mag-TNT na. Illegal na. Habang nagtatrabaho na. Kung saan sila nagtatrabaho, yun ang hindi natin masabi. Diba? Hindi natin alam, baka yung iba dyan, spy. Di ba? Gagawa ng mali. Okay? So nakita nyo, paano silang mangsalaula sa ating West Philippine Sea, nagsasayanay, sinisira nila eh. Nakikisama pa tong Vietnamese na mga ungas naman din na ito. Di ba? Kasi kung talagang kanila nga yan, hindi nila sisirain. Kaso mga salaula eh. Yung mismong bansa nila, sinira nilang kalikasan eh. Dinadamay tayo. Kaya nag-aalisan yung mga citizens nila. They cannot provide. Ang inuuna kasi nila ay disinformation campaign, yung pagpapalakas ng kanilang militar. Ganun po. Tapos inaayunan ng mga kapwa natin Pinoy na iba, dinidepensa pa, di ba? Sabi ni Harry Roque, strong economic ties daw, bilateral ties, gunggong, pabagsak ng inchik. Kaya nga inaagaw, ayaw umalis dyan sa ating West Philippine Sea. Iyan ang kanilang cash cow eh. Di ba? Ayan yung kanilang lifeline. Di ba? Di ba? Kaya kung ako dyan, kung kay Pangulong Marcos, lahat nung nakatambay dyan sa entrance ng Baho de Masinloc, ikutan ninyo. Mag-water gunan na lang kayo. Water gun sa water gun. Diba? Paalisin nyo sila dyan. Yun nga, natakot sila eh. Diba nilagyan nila ng cordon yung south entrance ng Baho de Masinloc? Kinabukasan, tinanggal din nila kasi pag nalaman ni Pangulo yan, papaputol niya yan eh. Pag naputol, di kawawa sila. Lost nila yon. Wala na nga silang pira eh. Nagpre-pretend lang sila. They will not admit it. Pero ayan news eh. 30,000, 16,000. Biruin nyo yan, nag-aalisan. Pero synchronize po sila. Very sila. Yung detailed. Base dun sa social media app na Douyin. Kita nyo yon? Hindi yung tinitake down ng Chinese government. Kasi bakit? Alam nila eh. Kaya nga iniisip ko, baka hindi lang mga yan, baka mga specialized spies yung mga yan. Kaya dapat itong US government, dyan, kailangan bantayan nyo sila dyan. No? So yun lang po mga kababayan, no? Ang ating ulat sa inyo sa West Philippine Sea. Handa pong magsampa ng kaso sa international body ang ating bansa pag matibay at malakas ang ating ebidensya na itong mga incheck at Vietnamese ay gumagamit ng cyanide dyan sa ating West Philippine Sea. At nakakatakot kumain ng isda na galing tuloy dyan dahil mamaya lumamon ng cyanide yung mga isda, mapasok pa natin sa ating katawan. O di ba? Ano ba ang masamang epekto niya? Nakakabuti ba yan? Hindi ko po alam eh. Diba? At ito nga po, itong mga nationals ng mga inchik ay nagkukumpulang po dyan sa US border, sa south border po. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.